Yeah. Mga loyalistang mga yo. Mga loyalistang mga ay nakaay sa propaganda. Nagiiyakan ang mga loyalista nang dahil sa post ko na ito. Ayan. Kasi sabi sa post dyan, yung kapatid ni BBM na si Senator Amy Marcos, sinasabi doon sa rally sa INC na sinasabi ni Amy Marcos, ibinunyag niya, ibinulgar niya na si BBM ay aktibong nagdudruga. Oh no! Maraming nagiiyakan ng mga loyalista. Sa out sa mga loyalista dyan na tuno, dipinsa at binabaligtad pa na si Senator Amy daw at totoo adik. At daming mga negatibo, mga panglalait na si Babalo at kontrobersyal marami nagsasabi mga loyalista na ampun lang daw si Amy Marcos. Hindi daw siya tunay na anak ng mga Marcos. Ampun lang daw. Ang gabi palakpakan mga loyalista ng mga umok. Alam niyo mga loyalista, kahit hindi kayo maniwala, hindi rin namin pinipilit na kayo ay maniniwala dahil alam namin na mga utak ninyo ay nakabulkasin na. Wala nang singaw. Kumbaga, pulidong-pulido na akala mo parang siminto na asfalto sa kalsada. Ganyan ang mga utak ninyo. Ulo ninyo, buong ulo ninyo at utak ninyo. Pulido, sarado. Kahit tinataihan na kayo ni BBM, tulong pa rin kayo suporta. Galit na galit sila. Sinasabi ni Amy Marcos na adik si BBM at aktibong gumagamit ng droga. Di sila naniniwala. Naghahanap pa ng ibang ebidensya. Hoy mga wok! Mismo na ang kapatid ang nagsasabi. Saan kayo maniniwala? Sa kapitbahay? Saan kayo maniniwala? Sa mga kakilala lang? Masasabi ko talaga ng mga bumo at mga tanga. Mahirap talaga kausapin itong mga taong mga tanga. Dahil mas mabuti pa siguro yung bubo. Dahil kung anong hindi niya naiintindihan, kung ipapaintindi mo, ma-absorb pa. Papasok pa, meron pa siguro pagkakataon na matuto. Pero itong mga loyalistang mga tanga, hindi na talaga matututo. Bakit? Isipin mo kapatid na yan, hindi pa rin sila naniniwala. Sino maniniwalaan ninyo? Yaya? Kung nandun ang yaya, ngayon, tatanungin natin kung sinong yaya ni BBM. Kapatid niya yan. Araw-araw na sila sa loob ng bahay. Mula pa nung sanggol hanggang pagkabata, hanggang lumaki, hanggang magkapamilya. Yan ang dapat ninyong isipin. Mga loyalistang nga. Loyalista nga. Sino maniniwalaan namin? Kayo mga loyalista na mga ugok. Alam niyo, isa lang naman ang dapat na mangyari para mapatunayan talaga na wala na siya at hindi na siya gumagamit, para malinaw na sa pamumuno niya ngayon ay malinis ang katawan niya. Magpa-hair follicle test siya. Ngayon, inabot na ng amyenda sa Supreme Court na inutusan na siya na
pa-medical record at para makuha yung record o report kung ano ang totoong nangyayari, bakit siya pabalik-balik sa ospital yan sa ospital sa Quezon City, mga ospital ng mga mayaman. Hanggang ngayon wala pa siyang ipinasa-submit na record. At wala talaga siyang plano na sundin ng Supreme Court. So ano nga asahan natin sa isang presidente hindi marunong sumunod sa kataas-taasan na batas na konstitusyon sa Pilipinas? Kung hindi niya ginagalang, wala na siyang respeto dahil nga ipinagyayabang sa kanyang sarili na siya ay presidente at hawak niya ang kapangyarihan ngayon. Wala rin dahilan na kami ay maniniwala sa kanya. At ito lang ang masasabi namin sa inyo, mga loyalist tanga, loyalist ugo, loyalist na araw-araw ginagamit ang utak na wala namang laman ang pag-iisip. Si BBM, dapat ninyong utusan na magparehil pulikiltis na para balang araw pwede pa siguro malimutan namin na ay hindi pala totoong adik, ay tumigil na pala siya. Pero kung wala, tatatak sa buong kasaysayan na si Presidente Bongbong Marcos Jr. na anak ni Apolacay ang nag-iisang presidente sa Pilipinas na nakapangbudol ng milyong-milyong tao sa Pilipinas dahil magaling siya at siya ay numero 1 adik na magnanakaw na presidente. Yan ang tatatak sa kasaysayan. Kaya mga loyalistang mga pasok, mga kabangag,